Kumusta mga kabataan? Welcome sa ating very first episode ng ating Kape at Pangarap. Bakit nga ba Kape at Pangarap ang title ng ating episode or ating series? Simple lang, kape. Kasi ito yung unang oras o yung oras natin, yung moment na humihinto tayo sa pagtakbo ng buhay, humihinga at nakikipagkwentuhan. Para itong ating virtual tambayan na para bang nagkakape tayong magkakaibigan, mainit, nakakagising at may kasamang lasa na minsan ay matamis, minsan ay mapait, pero laging nagbibigay ng lakas. Pangarap. Kasi tayo bilang kabataan, punong-puno tayo ng mga pangarap para sa sarili natin, para sa pamilya natin, para sa kinabukasan, at ang Diyos, ang Ama natin, ay isang Diyos ng mga pangarap. Nais niyang ibigay ang mga hinihiling ng puso natin. So dito sa Kape at Pangarap, pag-uusapan natin ang mga pangarap natin sa harap ng mga hamon natin sa buhay. Mag-iinspirasyon tayo, magtuturuan, at laging hahanapin kung paano nagkakasya ang pag-ibig ng Diyos at ang salita niya sa mga kwento natin. Tara, uminom na tayo ng kape at simulan na ang pangarap. Para sa ating episode na ito, sana okay lang kayo. Alam ko minsan ang hirap sabihin na okay lang ako. Pag may kinikim-kim tayo na sama ng loob, di ba? Yung tipong may isang tao o isang pangyayari sa ating buhay na parang nakatira na sa isip at puso natin ng libre. Hindi naman siya nangungupahan, pero parang kontrolado pa rin niya yung peace of mind natin. Pag-usapan natin yon ngayon. So, ang title ng message natin for today is The Cost of Unforgiveness. Parang masyadong financial, di ba? May cost, may bayad. At ang totoo, sobrang mahal ng bayad o yung mga binabayad natin pag nagtatanim tayo ng galit sa ating puso. So ang ating key verse para sa episode na to ay makikita sa Matthew. So nandyan, Matthew 6. And that is 14 to 15. Ang sinasabi niya, if you forgive others for the wrongs they do to you, your Father in heaven will forgive you. But if you don't forgive others, your Father will not forgive your sins. Napakalinaw po ng mensahe. Parang nakakatakot. Pero wag muna tayong matakot. Unawain natin ito hindi bilang isang panakot, kundi bilang isang paalala ng isang magulang na nagmamahal. Sinasabi ng Diyos, anak, ang sistema ng kalayaan at pagkakasundo sa kingdom ko ay nakasentro sa pagpapatawad. Kapag pinutol mo ang daloy ng pagpapatawad sa iba, sinasara mo na rin ang sarili mong pinto para maranasan ang kalayaan ng aking pagpapatawad sa iyo. Ang Panginoon po hindi siya nagkakait. Tayo rin po ang naglalagay ng harang sa ating sarili at kapatawaran sa iba. Ano po ba ang mga tunay na bayad ng unforgiveness na meron tayo? Una, binabayaran natin ang unforgiveness natin
sa halaga ng kapayapaan natin. Makikita din yan sa Ephesians 4:26-27. Sinasabi doon, huwag magalit ng higit sa isang araw. Bakit? Kasi po ang galit na hindi na ilalabas sa tamang paraan, katulad ng pag-uusap, paghingi ng tulong sa Diyos, nagiging tirahan ng masama po iyan. Parang isang bukas na sugat na hindi mo inagapan. Isang sugat na nakalabas. Madaling ma-impeksyon. Yan din po yung sama ng loob. Kapag pinatagal natin yan, nagsisimula ng mag-control ng moods natin yan. Kinokontrol niya din ang ating mga desisyon, pati mga bagong relasyon na pwede nating makuha sa ating buhay. Pag ganito po, masyado mong pinoprotektahan yung nakaraan, ang nangyari sa'yo. Pero di mo namamalayan na nasisira mo na pala ang present mo at maging ang future mo. Pangalawa, binabayaran mo ng inyong mga relasyon. Sabi sa Hebrews 12:14-15, magsikap kayong makipagpayapaan sa lahat. Baka may umanong mang-ugat ng kapaitan na tumubo at makasira sa marami. Ito po ang totoo. Ang kapaitan ay radioactive. Yung pagiging bitter natin, hindi lang naman siya mag-i-stay sa atin. Kung hindi kumakalat po iyan. Sino po ang naapektuhan sa pagiging bitter natin? Pwedeng maapektuhan ang inyong mga pamilya, ang inyong mga kaibigan, pati na ang ministry na hinahawakan ninyo. Yung bitterness nyo po sa isang tao, nagiging dahilan yan kung bakit ka nagiging cold, sabi nga nila, or suspicious ka sa lahat. Pinipinsala nito, hindi lang ang taong ayaw mong patawarin, kundi ang mga taong minamahal ka din. At panghuli, binabayaran mo ng inyong kalayaan. May verse po tayo dyan on Matthew 18:21-35. Yun po yung kwento ng lingkod na pinatawad ng napakalaking utang. Alam ko 10,000 talents, bilyon-bilyon sa ngayon po yan. Pero hindi nagpatawad sa kapwa niya na may maliit lang na utang, yung 100-day na wage. Ano po yung ending? Binalik siya sa pagkakabilanggo. Dito po natin makikita na kapag tayo na lubos-lubos na pinatawad ni Jesus sa krus, ay tumangging magpatawad, lalo na sa iba, or lalo na sa sarili natin, tayo po mismo ang nakukulong sa sarili din natin. Nakukulong tayo sa pagkainis, sa paulit-ulit na pag-iisip, sa pagiging biktima. Hindi tayo makaka-move on. Ang taong nasaktan sa iyo, parang may remote control pa rin sa buhay mo. Or ang taong nakasakit din sa'yo, pag hindi mo ito pinatawad at sinurrender, parang may remote control pa rin siya sa buhay mo. Hindi ka makakatakas sa bilunggong meron ka ngayon. Ito po ang hamon na gustong iparating sa atin. Mga kabataan, pakinggan niyo po ito. Hindi sapat na makinig lang tayo. Kailangan ng aksyon. Kaya ito ang kape at pangarap challenge natin para sa linggong ito.
Una, ang action cup. Tinatawag din itong honesty cup. Ito'y gagawin mo sa harap lang ng Diyos. Isa itong quiet time. It's between you and God through prayer. Maglakas ka ng loob. Maglakas loob kang sabihin mo, Panginoon, inaamin ko na may tanim na galit ako kay or may tanim na galit ako sa nangyari sa akin. Nasaktan ako. Galit ako. Naiinggit ako. Hindi ko kayang patawarin siya sa sarili kong lakas. That's it. Simulan mo sa katapatan, sa katotohanan. Hindi ka naman po masamang tao dahil nararamdaman mo yan. You are a human. Pangalawa, ayan po yung release ritual. Paano po yon? Kumuha ka ng isang papel. Isulat mo ang pangalan ng tao at ang sakit na dinulot nito. Tapos sa pinakalikod ng papel, isulat mo ito. Pinipili kong bitawan ito kay Jesus. Hindi ko na ito dadalhin. Ipinapakawalan ko ang karapatan kong maghiganti. Then, i-fold mo siya. It can be as simple as ilagay mo siya sa inyong sariling Bible or kung anong librong meron kayo. Pwede rin na punitin mo iyon. Simbolismo na sinusurrender mo na ang tao at ang sakit sa Panginoon at itapon mo. Itapon mo ang sakit na iyon. Isa po itong physical act na pwede natin gawin sa sarili natin for a spiritual decision na gagawin natin. At ang panghuli, the perspective shift. Magdasal po tayo. Hindi para sa sarili natin, pero para sa taong nakasakit sa atin. Sabihin nyo, Panginoon, pagpalain mo po ibigay mo ang kailangan niya, aliwin mo ang puso niya. Sa simula parang pakiramdam mo, napaka-plastic mo. Okay lang yan. Kasi ginagawa mo ito hindi para sa kanya, pero para sa inyong puso, para hindi na bumigat pa ito. Para mas gumaan na ang burden or hatred na meron kayo ngayon. Para din baguhin ang narrative na nasa looban mo. Ito po ang pangarap ko para sa inyo. Ang pangarap ko para sa inyo, mga minamahal na kabataan, ay ang kalayaang makatulog ng mahimbing na wala kayong kinikimkim. Ang kalayaang maging tunay na masaya sa tagumpay ng iba. Kahit ng taong nasaktan kayo. Ang kalayaang maging bukas ang palad at ang puso mo para sa mga bagong pagpapala na ayaw dumating sa isang pusong puno ng nakaraan, puno ng sakit, galit ng nakaraan. Ang pagpapatawad ay isang proseso. Minsan kailangan ulit-ulitin araw-araw. Pero sa bawat hakbang, binabayaran mo ang cost of unforgiveness at binubuksan mo ang pinto para sa biyaya na sobrang laki. Ang biyaya ng tunay na kalayaan. Tandaan nyo, minamahal kong mga kabataan,
pinatawad ka, pinatawad kayo. Kayang-kaya nyo rin magpatawad. Hindi sa sarili mong lakas, kundi sa kapangyarihan ni Kristo na nakatira sa puso ninyo. Sige, tapusin na natin ang kape natin. Magdasal tayo. At kung may kailangan kang kausapin o ipanalangin, nandito lang ako. At nandito ang Aldersgate United Methodist Youth Fellowship natin. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Laging tandaan na kayang-kaya mong magpatawad. Sana may natutunan po kayo sa ating episode na ito. I am praying and hoping that your heart, yung puso nyo, hindi mabalot ng galit ng nakaraan, hindi mabalot ng sakit, kung hindi matuto po tayong mag-surrender sa Diyos at matuto tayong magpatawad dahil ito po'y para sa sarili ding nating kapayapaan, kalayaan, para hindi po tayo mabigitan ng sobra-sobra, para kaya pa natin makatanggap ng pagmamahal ng iba na handa nilang ibigay sa atin yon. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating kape at pangarap. Pagpalain po kayo ng Diyos.